So for today's video ay itutour ko kayo dito sa Davao City Coastal Road Junction to. So hindi man to first time natin na ma-vlog yung lugar. Hindi man natin first time na ma-share sa inyo. Pero ito yata yung pinaka best moment kasi nga nung huli ay nakano na tayo nakabisikleta. So shaky. Kaya sinsya na sa mga nakapanood nun na hilo. So okay na sana yung camera natin pero yan lang ang problema ay ang ating windshield ni Kuya. Anyway, so kasama sa natin din i-update itong ganap po. Meron na tayo makikita ditong gumagana ng mga rides sa na yan. Additional lang yan sa info. So ito na. So roundabout na tayo. And yan yung Junction 1 Junction 1 consists of 7.3 kilometers long. Tapos ito namang Junction 2 ay nasa 4.4 kilometer long. So ilan na yun? Diba? So 11 or sabihin natin nasa mga 12 kilometer long kapag babaybayin mo siya, ita-traverse mo from Bago Aplaya papunta rito. So ito na, welcome to Junction 2. So sana ay ma-justify ng ating camera pero ito talagang windshield hindi. Nag-ano siya. So umalis tayo, time check natin 7:48 or 7:47. So ilang minuto ang ating magiging travel time. So taxi, pila ang Dre? Speed limit 60-50, 60. So 60 Dre na part pero pagka sa doon sa tulay na area 50 lang yung recommended or suggested. Ayan, pangit ang windshield ni Kuya. Sira na. Pangit ang windshield kaya may mga ganyan tuloy na sa sa ilaw naman nakasalubong natin. Teka lang so di na tayo wala naman tayong pwedeng sabihin dito. Wala tayong topic. Lahat na sabi na natin tungkol sa tulay na to. So na lang dito, open air na lang. Kumbaga ilabas ko yung camera. Asa man ang okay, para walay ko ang windshield. Kasi ang purpose natin dito ay maipakita yung actual
ito na yung night view natin ha. So ko-compare naman natin to, or gagawa rin tayo ng morning shot or afternoon, basta daylight shot naman nang makita natin yung ganda rin ng ng Coastal Road Junction to kapag araw. Iba kasi yung view pareha. So pag gabi syempre may natin makita mga lightings, street lights. Tapos ano pa ba? So ito na ha, sa may trading yata to na area, Trading Boulevard. So mayroong tayo dito nakitang pagdahan or pagkunti ata dito, slow moving na ng mga vehicle. So dito na magsisimula yung traffic congestion, no? So we're experiencing na. Ibig sabihin nito, merong bottleneck dun sa unahan. Kasi nga syempre coming from 4 lanes tapos nagiging na lang 2 lanes na lang sa unahan. Yan ang yan ang hindi maganda diyan dapat. Pero din alam niyo yung kung gagawin din naman natin na from the start dun sa may junction 2 ay gagawin na natin for 1 lane na lang, single lane. So pwede naman, hindi magkakaroon ng dito masyadong traffic bottleneck. Pero dun sa junction 2 magkakaroon ng bottleneck. Kasi nga, di ba? Marami ding dumadaan dun. So parehas lang talaga, no? So hindi talaga nga maganda. Naimbudo siya, no? Vial type kasi from malaking daan hanggang sa kumunti lumiit, sumikit. Ayan ha, bottleneck ha. Kakaroon ng pagsikip ng daloy ng trapiko dito sa area. So kinompress na dito into 1 lane ang mga sasakyan coming from 2 lanes. Sabi nila, mas sabagay, ikaw kaya sa imong pananaw, ikaw pa yung agi ron. Kaduha lang. So tan-aw nimo asay kalahian. Sige magagi siguro Sige mas magagi ka ng tulip drive, no. I mean dito sa may Times Beach paingon og Rojas. Hindi na kaya traffic dito. Di balik. Karon di na. Pero kung i-compare nimo sa Malapay Coastal dito pa tamo agi, sa tan-aw nimo asa patakaron banda. Wala pa nakabot. Murag Bolton pa lang, no, Bolton. Wala pa nakabot og Bolton siguro. Okay, dugay kay sa kwan. Traffic Okay, so kahit paano pala, no? So according kay Kuya, at ako rin aking anticipation, imagination, tansya ko or estimation, tansya ko talaga pag kami bumiyahe ngayon mula doon sa Times Beach papuntang Rojas dito sa may Rojas Quezon Boulevard corner. So baka nasa pa kami ngayon, kung mari nasa Bolton Bridge ganyan or Philcris. So ito yung junction 3 ha, diretsuhin lang natin yan doon kapag open na yung natin, Abang. Di ko alam kung saan yung Abang sa So iba naka-update yan sa bandang Agdao, no? Sa may Leon Garcia. Pa-comment nga dyan kung sino nakapunta na doon, ano bang update. Kasi sila RPV Motovlog, tinitinan ko yung kailang mga update. Wala naman silang wala silang vlog na mayroong roundabout or rotunda sa lugar. Hindi ko alam kung paano yun. Wala rin ako nakitang sketch or yung parang blueprint or planning, DPWH plan or engineering blueprint or drawing, ganyan, sketch plan kung anong magiging mangyari sa lugar. So ito na ha, time check tayo. It's simula tayo doon, umalis ano ba yun, 7, kalimutan ko na, basta nasa 11 minutes na tayo bumiyahe. Nung ako nagbibisikleta lang, takbo ko ay 20 km per hour mula doon sa junction 1 papunta rito. Kumuha tayo ng 20 minutes. Tama? 20 minutes yung yung ating binahe. Kasi nga 20 kph na parang naglalakad lang, no? Parang patakbo lang ganyan. So ngayon ibig sabihin walang pinagkaiba ang bisikleta sa may sasakyan. 'Di ba? Kasi yung layo natin na
magsasakyan, di ba, kasi mas mabilis yung yung takbo. So sige lang, orasan din naman natin or kukuhanan natin ng time frame or yung time limit, ano ba tawag diyan, countdown or time, no? Orasan natin yung biyahe natin from Times Beach papunta sa Rojas Avenue dito sa Quezon Boulevard intersection via din bisikleta papunta, di ba? So ma-compare natin kung kaya bang tatakbuhin ng 20 minutes. So ilang minuto na? So 12 minutes na, no? So bottleneck. So challenging. Di ko alam, no, bakit kasi talaga to pinag-utos ni BBM. Tsaka ni Dizon, hindi kasi pwedeng aayaw, no? Kasi alam naman natin, kahit pa alam natin na bobo, walang kwenta, walang silbi yung natin, pinaka boss. As long as nagtatrabaho tayo sa under sa kanilang administration, tayo magagawa. 'Di ba? For example na lang, meron akong mga napapanood ng mga Korean novela. So sino nakakaalam diyan, shout out sa ito. Story team tayo dito, share ko lang. So meron akong napanood na palabas na Impriski. So yun ay istorya ng babaeng taga Koryo pumunta ng China, Yuan ang tawag ng araw, sa Imperial Palace ng Yuan. Anyway, so may lalaki doon na si Togon. Pero bago pa si Togon, meron siyang kuya, meron siyang kapatid na Crown Prince, tapos siya, naging imperial, naging emperador, no, naging emperor. Walang kwenta daw 'yon. Week ganyan, walang kwenta, tas yan namatay, pinatay lang din ng kanyang mga cabinet secretary, yung kanyang mga regent na si El Timur. Parang hinahayaan na lang maging mangmang ang kanilang pinaka-imperial, pinaka-majesty, no, pinaka-imperator. So nung naupo naman si Togon, yun yung pinakabida, main character, main cast Togon. So sa tuong buhay ay si Ji Sang-wook. So ang nangyari doon sa kanyang palabas ay siya, duwag, bobo, hindi siya marunong magbasa, hindi marunong magsulat, at tamad mag-aral, lahat, no? Tas duwag nga siya, weak. Pero dahil sa babaeng si Impriski, Lady K muna, no, bago siya naging Impress, Lady K muna siya, warrior, servant, lahat mga, tas kung pa siya, consort or concubine, basta yung babae lang siya ng mga sundalo, tapos naging babae siya ng emperador, basta parang ganun. So dahil na in love siya sa babae, so parang ginamit ng babae, gusto ng babae na tulungan siya na maging matibay, effective na leader. So tinuruan niya magbasa, magsulat, lahat. So same with kay BBM, no. So mas pabor talaga sa totoo lang, hindi naman talaga si BBM talaga may problema, kung meron tayong kaiinisan, kagagalitan, itong mga nakapaligid sa kanya. For example si Lisa Araneta Marcos, yan kasi ang talagang pinaka may mandate sa kanya. Tapos pangalawa, itong si Martin Romualdez na ngayon ay hindi naman na ganun ka. Ito ko alam kung ano pa ba, meron pa bang influence itong si Martin Romualdez kay Bongbong Marcos ngayon, wala na, hindi na siya speaker, I don't know, no. So yun ang tinutukoy ko sa inyo or natin dito, na yun nga, bobo ang ating executive bobo, walang alam, tapos nag-addict pa. So ang mangyari dyan, kahit pa alam nilang bawal, mali yung pinagagawa ng amo sa ngalan na amo. So parang yun din sa sa palasyo, sa main palace, Imperial Palace, na pag sinabi nung emperador na inom ako, patayin niyo yan, saksakin niyo, salvisyo yan, parang ganyan, no. So kahit alam nilang mali at walang kasalanan yung taong paparasahan ng emperador, pero dahil nga sa emperador, sumusunod sila, ganun. At ayun lang. So what magagawa. So that would be all. Thank you for watching. We're in 15 minutes talaga yung biyahe natin papunta doon sa may intersection bago makalabas. Sa tingin niyo, okay ba? Ikaw kuya, sa imo tanaw, okay na, no? Okay raman, no? So labi kay Domingo, pero di nang Domingo impas yun ang siguro kato atong gihunungan dito sa may trading tulay. Napata dito karon. Lampas pa. Napata dito karon nagkamang. Anyway, so that would be all. Thank you for watching.